Hi guys, let's play a flashcard. But today, let us look into ourselves because the corruption that we see in the world, in our government specifically, could be the same corruption sa mga puso natin. So before we point fingers to all directions, it's also good to see ourselves. Ito bang nangyayari sa bansa? Ito mga katiwalian nangyayari sa mundo. Ako ba ay exempted? Or yung pinanggagalingan ng mga marurumi, pandaraya na ito, katiwalian ito, ay nandiyan rin sa puso ko. Oh my God! It's good to be touched. It's Yes! good to be enlightened. Sa unang pagbasa pa lang, galit na ang Diyos sa mga taong nanlamang sa mga nakikita. Don't hate me. The Lord is saying, these people who are vulnerable, walang kalaban-laban, ang magiging kalaban sa mga taong nanlamang at nandaraya sa mga mahirap ay langit na mismo. Ang galit ng Diyos ay nakatuon sa mga taong pinapahirapan ang kapwa. Ganun din, sa pangalawang pagbasa, ayon kay San Pablo, iba naman ang tono. Alam natin, galit tayo sa ating mga leaders, sa ating mga authorities, sa mga lalo na sa pamahalaan. Pero sabi ni San Pablo, ipanalangin niyo sila. What could be the thing that the Lord is pointing at in the Gospels, in the first reading and the second reading? Na mga taong Yes! Yes! lamang, people who have advantage, people who are corrupt, people who squander property, who are not accountable with little things, who are not trustworthy, are actually people who are Power capable drips so very of high. doing good. They Wait. chose to do the contrary. Halimbawa, hindi anti-rich ang Panginoon. Kasi ang mga taong biniyayaan o pinagkalooban ng kayamanan ay may bukasyon na tumulong. Kaya binigyan ng Diyos ang isang tao ng yaman, resources, talento, not for one's use and glorification, but first for the glory of God and for the service of No.